Ano pang hinihintay mo? Sasakay ka rin ba o mangangabayo ka mag-isa? Tanong ni Roshan. Maglalakad. Sagot ni Elias at kinuha ang tali ng kabayong sinasakyan ni Roshan. I said, I know how to ride a horse. Hindi mo na ako kailangang alalayan. Kahit magwala to, alam ko ang gagawin ko. Pagtataray ni Roshan sa binata. Ibiniling ka sa akin ni Sir Albert, kaya ako ang masusunod. Kapag may nangyari sa'yo, cargo kita. But I'm still your boss, dahil anak niya ako. So go away. I can handle riding this horse. Hindi. Pagmamatigas ni Elias. I don't like it. Para akong bata na inaalalayan sa ginagawa mo. Bakit? Hindi ka na bababata? Sarkastiko ngunit nagtunog seryoso na tanong ni Elias. Sandaling natahimik si Roshan habang nakatitig sa mukha ni Elias. Agad namang nag-flash sa isipan niya ang napanood na paglalaro ni Elias sa rodeo arena. Yung mga tagpong nagpakabog sa puso niya. Yung mga kilos na nagpahangas sa kanya. At ngayong kaharap niya ang binata. Lalo pa ito naging matipunong lalaki sa kanyang paningin. At aaminin niyang natitipuhan niya ang binata. Ikaw, ilang taon ka na ba? Balik tanong ni Roshan. 22. See? Hindi naman pala nagkakali yung edad natin eh. I'm just 20. So hindi na ako bata para alalayan mo pa. Ngayon, sasakay ka ba o hindi? Sa lubong ang kilay na tinitigan ni Elias si Roshan. Habang nag-iisip, hindi naman siya nagduda sa sagot nito. Dahil physically matured tignan si Roshan. Dahil laki itong ibang bansa. Sige, hindi na kita aalalayan. Pero hindi na ako sasakay. Maglalakad na lang ako. Maraming nagkalat na trabahante sa rancho at asyenda. Kung kaya't ayaw na Elias na umangkas kay Roshan sa isang kabayo. Para sa kanya, hindi magandang tignan yon. Lalo na't amo niya ito at ito pala ang unang beses nilang nagkausap at nagkita ng malapitan. Pero hindi niya maitatanggi na iba ang dating ni Roshan. Marami namang magaganda sa mga classmates niya. Pero iba ang ganda ng babae. Simple pero maangas. Napailing na lang si Elias sa sarili. Dahil hindi naman siya interesado sa babae. Pero heto, at laman ng isip niya si Roshan. Hindi ka ba napapagod maglakad? Halos nakalahati na natin ang asyenda. Concern na tanong nito sa kanya nang huminto sila. Hindi, sanay na ako sa paglalakad. Sagot ni Elias bago pumitas ng yambo na prutas. Kumakain ka ng ganito? Ngayon pa lang, ani Roshan at inilahad ang palad. It tastes good. Yun. That's a native to Mexico. Gusto mo yun? Tumango si Roshan sa tanong ni Elias, kaya agad niya itong pinitasan ng sapote na prutas. Ngayon ka lang ba nagbakasyon dito? Hindi. Tuwing holidays lang kami nagbabakasyon kaya saglitan lang. Yung huling nagbakasyon si kuya na matagal dito, hindi ako nakasama. Kaya pala. Pero baka ngayon, mapadalas na yung pagbabakasyon ko dito ng matagal. Makahulugang saad ni Roshan, habang nakangiting nakasulyap kay Elias. Come on, ride the horse with me. Nakakakonsensya naman na makita ka naglalakad. Come on, huwag ka na magpapilit, Elias. Tila mahika naging pagsambit ni Roshan sa kanyang pangalan dahil napapayag siya nitong sumakay sa kabayo. Si Elias ang humawak sa tali habang si Roshan naman ay nasa likod nito. At kasabay ng paghakbang ng kabayo ay siya namang paglapat ng palad ni Roshan sa matigas na tiyan ni Elias para kumapit. Nang bahagyang lumingon sa likod si Elias, sumalubong sa kanya ang nakangiting mukha ni Roshan na siyang naging dahilan ng pagkabog ng kanyang dibdib. Mas mabuti na yung kumapit ako, di ba? Kesa mahulog ako? O mas gusto mo yung mahulog ako? Makahulog ang tanong ng dalaga. Kung mahulog ka, hindi kita masasalo. Mas maigi na lang yung sabay tayo mahuhulog.
Pilyo ang sagot ni Elias at mas pinabilis ang takbo ng kabayo. Parang nanalo sa loto ang puso ni Roshan habang nakakapit kay Elias at patuloy nilang binabaybay ang malawak na hasyenda. Tanaw niya ang kulay berdeng kabundukan at mga burol. Sumabay pa ang malamig na hangin na siyang nagsasabog sa mahabang brown blonde niyang buhok. At bago sila bumalik sa kanilang rancho, malapit lang din sa kanilang bahay, kaya dinala muna siya ni Elias sa isang tago at maliit na lawa sa dulo ng hasyenda. Wow! How did you find this place? Akala ko kung saan mo na ako dadalhin dahil sa sukal ng nilakad natin. But seeing this, ang ganda! Pwedeng maligo dito? Sunod-sunod na tanong ni Roshan. Pwede, madalas ako maligo dito. Sagot ni Elias at inalalayan si Roshan para maibasa ang paa sa malamig na tubig ng lawa. Really? Pero ang layo nito sa hasyenda. Kapag galing sa hasyenda, talaga malayo. Pero kapag sa kabila ka dumaan, may shortcut. Balik tayo dito sa susunod. Gusto ko masubukang maligo dito. Galak na saad ni Roshan at pabiro na winalsikan si Elias ng tubig. Balik tayo dito ah. Hindi napigilan ni Elias ang mapangiti bago tumango. At bago magdilim, nakabalik na rin ang dalawa sa hasyenda. Kinabukasan, mas nauna pang dumating si Roshan sa rancho kesa kay Elias. At sa buong araw ng pagtatrabaho ni Elias, buong araw ding nakamasid si Roshan sa kanya at paminsan-minsan lalapit to para makapagkwentuhan. Dahil ganoon na madalas na eksena, lalong lumalim ang paghanga ni Roshan kay Elias. Naging madikit siya sa binata kapag sila lamang dalawa. Bagaman umiiwas si Elias, si Roshan na nagkukusa. Kaya naman hindi na rin napigilan ni Elias na hangaan ng dalaga. Wow, para sa akin? Naghuhugis puso na ang mata na tanong ni Roshan matapos siyang abutan ni Elias ng isang plastic na prutas ng sapote. Hindi mo nakalimutan gusto ko to ah. Galing kasi kami ron. At namitas kaya naisipan ko dalhan ka. At dahil gusto mo ako makita, miss mo na ako agad no? Isang araw pa lang tayo hindi nagkikita. Pabulong na saad ni Roshan. Napaiwas ng tingin si Elias bago magsalita. Bakit nga ba hindi ka nagpunta sa rancho kahapon? Hindi itinago ni Roshan ang kilig na nararamdaman niya. Nagpunta kasi kami sa bayan ni Mama. Nagsukat kami ng susuotin namin para sa party sa susunod na araw. Anniversary nila Mama at Papa. May party na magaganap dito sa bahay. Punta ka ha? Hindi ako mahilig sa party. Just come. Please. Pakiusap ni Roshan dahil may ibang plano siya sa gabing yun. Sa sumunod na araw, walang Roshan ang nakaaligid sa rancho dahil abala itong tumulong para sa darating na anniversary party ng kanyang mga magulang. Kaya naman si Elias, inabala na lang ang sarili sa mga gawain sa rancho. Maiksing panahon na lang niyang nakikilala si Roshan pero iba ang epekto nito sa kanya. Ilang araw lang sila hindi nakikita pero hinahanap-hanap niya na ang presensya ng dalaga. Aminado siyang tinamaan na siya. Tunay ngang walang pinipiling oras sa pag-ibig. Dahil kusa mo na lang malalaman at mararamdaman na gusto mo na ang isang tao. Kahit pa sa maiksing panahon mo pa lang ito nakikilala. Uwi na ako, mauna na ako sa inyo. Paalam na Elias sa mga kasamahang nagiinuman pa. Ang aga naman Elias, hindi pa nga tayo nakakarami oh. Hindi pa ba marami yung 7 bote? Kung ayaw niyo pa umuwi, ako uwi na. Aniya? At tumayo na. Tama na yung desisyon ko hindi pumunta. Bulong niya sa sarili. At sinulya pa ng harap para hanapin si Roshan, pero hindi niya ito makita. Eksakto nakalayo na siya sa mansyon nang marinig niya ang pamilyar na tinig mula sa dilim. Ang tagal mo. Kanina pa ako naghihintay. Nilamok na nga ako oh. Si Roshan yon. Roshan, anong ginagawa mo dito? Hinihintay ka. Bakit? Ba't ka naghihintay? Hindi ba dapat nandun ka sa party? Paano ko hanapin ka? Sunod-sunod na tanong ni Elias. Tapos na ang party, hindi na nila ako hahanapin. And stop asking questions. Let's just go.
Ngayon tayo babalik dun sa may lawa. Doon na lang tayo dumaan sa shortcut. Ani Roshan. Hindi na nakapagsalita pa si Elias nang hilahin siya ng dalaga para magsimulang maglakad. At gaya ng sinabi ni Elias, mas mabilis nga nilang narating ang lawa gamit ang shortcut na daan. Eksakto pa ang pagpunta nila dahil bilog na bilog ang buwan at kitang-kita nila ang nadaraanan. Yun ang nagsilbing ilaw nila sa malamig na lawa. Hindi lasing si Elias. Konti lang ang nainom niya kaya matino pa siya. Pero na makita niya ang dahan-dahang paghubad ni Roshan na suot na bestida at ang marahan nitong paglusong sa tubig ng lawa. Tila nalasing siya sa mga oras na yon. Ano, manonood ka lang dyan? Ang sarap ng pagkakalamig ng tubig dito. Let's go, let's swim! Saad ni Roshan at nagsimulang talasikan siya ng tubig. Kaya mo na yan, ayoko maligo. Sagot ni Elias dahil pinipigilan niya ang kanyang sarili na mas matukso pa sa dalaga. Kusa kang lulusong o pipilitin pa kita? Hindi sumagot si Elias. Bagkus, lumayo pa siya lalo sa lawa para maiwasan si Roshan. Huminga na lamang siya ng malalim pagkatapos sumiga sa damuhan at nagkunwaring natutulog para lamang maikalma niya ang sarili. Masyadong temptasyon ang nakita niya sa dalaga. Sa kabila ng may kadilimang paligid, kitang-kita niya ang ganda ng hubog ng katawan ni Roshan. Yung kahit sa tingin lang, alam niyang kay lambot niyong hawakan. Mahinang napamura si Elias dahil kahit sa pagpikit niya, yun ang kanyang nakikita. Pero nang magbulat siya, mukha agad ni Roshan na bumungad sa kanya. I'm not a ghost. Gulat na gulat ka. Tapos ka na maligo? Halika na, umuwi na tayo. Ani Elias at akmang tatayo nang biglang ilapat ni Roshan ang palad sa dibdib niya. Roshan, umuwi na tayo. Ayoko pa Elias, hindi tayo uuwi hanggat hindi nagiging tayo. Matapang na saad ng dalaga, dahilan para gulat siyang lingunin ni Elias. At kinuha yung pagkakataon ni Roshan para sunggaban ng mababaw na halikang binata. I like you Elias. I really do. From the moment I watched you back in the rodeo arena, I knew right there that I like you as a man. Roshan. Ani Elias at pilit na kinakalma ang nagwawala niyang puso dahil sa halik ni Roshan. Umuwi na tayo. Bukas na tayo mag-usap. Hindi mo ba ako gusto, Elias? Roshan, hindi tama ang timing ng pag-uusap natin. Umuwi na tayo. Pangako bukas pag-uusapan natin ang tungkol. Hindi natapos ni Elias ang sasabihin ng muli siyang halikan ni Roshan. Hindi ibinalik ni Elias ang halik ni Roshan at pinilit pa rin ang sariling kumalas. Pero naubos ang lakas na yun nang maramdaman niya ang paglapad ng palad ni Roshan sa matigas niyang dibdib. At ang kanina pang pinipigilan niyang init sa katawan, tuluyan ang nagunaw dahil sa mainit na halik ni Roshan sa kanya. Napakandong si Roshan kay Elias nang hapitin na siya nito. Patuloy ang paghalik nila sa isa't isa. Hanggang sa kusa na lamang paunlakan ni Roshan si Elias para kunin siya. At sa ilalim ng bilog na buwan, nangyari ang dapat mangyari. Sa kanilang pagitan na magsisimula ng tagong relasyon nilang dalawa. So ako pupunta? Tanong ni Allen sa kapatid na si Roshan, dahilan para mahinto sa paglabas ng bahay ang dalaga. Parang araw-araw ka nang gumagala ah. Ano naman gagawin ko bukod sa gumala, kuya? Siyempre, in-enjoy ko lang yung bakasyon ko, no? So, saan ka nga pupunta? Lumuwas sila mama at papa pa Maynila kaya kargo kita. Dapat alam ko kung nasan ka pupunta. Pupunta lang kami ni Melody sa may bayan para mag-ikot. Sagot naman ni Roshan. Tumango si Allen sa sagot ng kapatid niya. Basta wag ka magpapagabi ah. Sure. Thanks kuya. Bye. Ani Roshan. At kumaripas ng takbo palabas. Pero ang totoo, magpapasama lang siya sandali kay Melody sa may bayan para bumili ng kung ano bago siya dumiretso sa talagang pupuntahan niya. At gaya ng setup nila sa nakaraang linggo, patagong nagkikita sina Roshan at Elias sa isang tagong burol sa dulo ng kanilang bayan. Kanina ka pa naghihintay? Medyo natagalan ako umalis sa poder ni Melody. Gusto niya pa kasing sumama sa akin pabalik sa mansyon eh. Paliwanag na Roshan na makarating sa burol.
Agad na sinalubong ni Elias ng yakap si Roshan bago magsalita. Sobrang close na rin ni Melody, no? She's nice. She's very vocal and sweet. Ani Roshan at sinipat ng halikang pisngi ni Elias. You look tired. Tumango lang si Elias sa sinabi ni Roshan. Pero ang totoo, hindi siya pagod. At sadyang malalim lang iniisip niya tungkol sa kung anong meron sila ng dalaga. Ayos ka lang ba, Elias? Parang di ka masaya ngayon na nagkita tayo. Punaan ni Roshan. Mabigat na bumuntong hininga si Elias bago harapin ang dalaga at hinawakan to sa kamay. Napapaisip lang ako. Paano na tayo kapag babalik ka na sa Mexico? Well, to tell you honestly, pinag-iisipan ko nang sabihin kina mama at papa na gusto ko nang magstay dito. Siwalat ni Roshan. Nagliwanag ang malungkot na mukha ni Elias. Talaga? Hindi ka na babalik sa Mexico? Oo. Hindi ko rin naman kayang malayo sa'yo. Hindi ko rin kaya malayo sa'yo, Roshan. Hindi ko alam. Pero kahit araw-araw naman tayo nagkikita, namimiss pa rin kita. Alam kong masyado mabilis ang pangyayari sa pagitan natin. Pero alam ko sa kaibuturan ng puso kong ito, totoo ang nararamdaman ko para sa'yo, Roshan. At handa akong panindigan at ipaglaban ang nararamdaman kong ito. Handa ako ipaglaban ang pag-ibig ko para sa'yo. Nakagat ni Roshan na ibabang labi. Matapos, tila ialo ng puso niya sa mga pahayag ni Elias. Sa sobrang kilig, napatayo siya sa gitna ng burol na kinaroroonan nila sumigaw. Mahal kita, Elias! Sigaw niya. Mula sa punong sinisilungan nila, tumayo rin si Elias para sana lapitan si Roshan pero bigla na lang tumakbo palayo ang dalaga. Gusto mo pa magpahuli Nahuli naman na kita. Nakangiting saad ni Elias at nagsimulang habulin si Roshan. Tili ng tili ang dalaga. At tawanan nilang dalawa ang tanging maririnig sa burol kasabay ng paghuni ng mga ibon. Sa tuwing mahuhuli ni Elias si Roshan, mahigpit nitong hahapitin at iikot sa kawalan. Pagkatapos muling kakala si Roshan at muling magpapahabol. Walang pagsidla ng tuwa ang kanilang puso habang magkasama at masaya lang. Kung ipapaalam na natin sa magulang mga relasyon natin, haharapin ko sila. At kahit anong sabihin o ipagawa nila, lahat susundin ko. Basta ibigay lang nila ang basbas nila sa relasyon natin. Bigla ay suhestyon ni Elias habang nakahiga ito sa damuhan at nakaunan sa binti ni Roshan. Ano sa tingin mo, Roshan? Para hindi na natin kailangan magpunta rito sa burol at patagong magkita. Palihim ang naging paglunok ni Roshan at di agad nagawang lingunin si Elias. Let's take it slowly, Elias. Alam mo namang bunso ako at unikaihan nila ako. Hindi man halata pero may pagka-strict sila sa akin. O natatakot kang magalit sila sa akin o ayawan nila ako dahil mahirap lang ako at trabahante niyo lang ako? May pait na tanong ni Elias. Sinakop na Roshan ang mukha ni Elias at ngumiti. I don't care about that, Elias. Mahal kita. At ikaw ang pinili ng puso ko, yun ang mahalaga. Kaya rin kita ipaglaban, Elias. Pero sa ngayon, let's just enjoy our moment first. Lubusin muna natin na tayo lang dalawa yung may alam. At kapag pareho na tayong handa, then let's tell them about our relationship. Hindi alam ni Roshan kung saan siya huhugot ng lakas para sabihin ang totoo sa mga magulang. At di niya rin alam kung paano siya nagkaroon ng lakas para sabihin yon kay Elias sa mga panahong yon. Lalo na't alam niyang meron siyang malaking bagay na inililihim kay Elias. Pero bahala na. Sa ngayon, lulubusin muna niya ang relasyong meron silang dalawa. Kaya naman ang mga sumunod na araw, patuloy ang pagtatago nila sa kanilang pagkikita at relasyon. Kapag nasa hasyenda at rancho naman, kaswa lang sila kapag merong ibang tao. Pero kapag sila lamang dalawa, nagiging sweet na sila sa isa't isa. Elias, ikaw pala. Bungad ni Allen nang makita ang dalawa sa kanilang gate. Magandang gabi, Sir Allen. Galing po sa rancho si Ma'am Roshan kaya sinabay ko na. Pauwi na rin kasi ako. Ani Elias, anong ginawa mo sa rancho?
Hindi ka naman siguro nagpasaway, no? At nagbigay sakit ng ulo sa mga trabahante, no? Umirap si Roshan sa kanyang kapatid. Excuse me, kuya. Tumulong pa nga ako magpakain ng mga baka at nagpauwi ng mga nakapastol eh. Wow, mukhang nag-enjoy ka na talaga dito ah. Baka hindi mo na gustong bumalik yun sa Mexico. Who knows? Saad ni Roshan at pinahapyawan ng sulyap si Elias. O sige na Elias, para hindi ka na rin gabihin masyado. Baling ni Allen kay Elias. Pumasok na rin tayo, Roshan. Ingat na lang sa pag-uwi, Elias. Pagtango na lang ang naging sagot ni Elias kay Allen. Bago palihim na kindatan si Roshan. Pinanood ni Elias ang pagpasok ng magkapatid sa loob. Muling sumagi sa isipan niya ang napansing kakaibang kilos ni Allen. Ang hindi normal na pagsinghot nito at panginginig ng kamay. Ikiniling ni Elias ang ulo at binaliwala na lang ang napansin. What's this? Kuryoso na tanong ni Roshan sa pagkaing dala ni Elias. Naroon muli sila sa burol na paborito nilang tagpuan. Pauwi na mula sa Maynila mga magulang ni Roshan, kung kaya't sinusulit na nilang patagong pagkikita sa burol dahil tiyak na mahihirapan na siya magpaalam at mag-alibay kapag dumating na ang mga ito. Carmelado, sikat yan na pagkain dito sa Masbate. Nagluto si mama kaya kinunan kita, tikman mo na. Saad ni Elias. Agad na rumihistro ang galak sa mukha ni Roshan. Matapos makita at malasahan ang karmelado. Wow, ang sarap! It's so tasty and milky. Ang galing naman magluto ng mama mo. Gusto mo bang pumasyal sa bahay? Bigla ay tanong ni Elias. Bukas, ipapasyal kita sa bahay. Pangako ipapasyal lang. Hindi ko sasabihin ang tungkol sa atin hanggat di ka pa handa. Thank you for respecting and understanding my decision, Elias. Basta ikaw. Nakangiting sagot ni Elias at sinabayan ng dalaga na kumain ng karmelado. Bago sumilip ang dilim, nagpasya na silang bumaba ng burol para hindi gabihin sa pag-uwi si Roshan. Pagbaba ng burol, ilang minuto rin silang naglakad hanggang sa marating nila ang paradahan ng tricycle. Kasalukuyan silang nakikipag-usap sa driver. Dahilan para hindi nila mapansin ang pagdaan ng kotse ng magulang ni Roshan. Is that Roshan? Bulong ng kanyang ina matapos malampasan ang paradahan ng tricycle. Anong problema, Ramona? May nakalimutan ka ba sa Maynila? Tanong ni Albert sa asawa. Wala, para may nakita lang akong pamilyar. But I think na malikmata lang ako. Pagdating sa mansyon, agad na hinanap ni Ramona si Roshan sa mga katulong. At nang sabihin nilang naroon to sa bahay ni Telma kasama si Melody, para siyang nakahinga ng maluwag. Ilang sandali lang din, dumating na rin si Roshan sa mansyon. At bahagya pang nagulat, nang datnan niya ang mga magulang na nakauwi na pala. Ilang taon ka na, iha? Maingat na tanong ng ina ni Elias habang nasa labas ang binata. Napalunok si Roshan sa kaba na idinaan niya lang sa pagngiti. 20 years old po ako. Tumango-tango si Jasmine, ang ina ni Elias. O sige lang, kumain ka lang yan at wala yan sa Mexico. Dito mo lang matitikman yan sa Masbate. Salamat po. Magalang na sagot ni Roshan at tinikman na ang karmelado. Sandali pang nagtagal si Roshan sa bahay nila Elias bago tumagpa siyang umuwi. Nang makabalik naman si Elias matapos ihatid si Roshan, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Ayaw kong pangunahan ka. Pero ramdam ko may tensyon sa pagitan yung dalawa. Wala naman akong pagtutol sa kanya. Pero hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa kanya. Parang may inililihim. Kaya maging maingat ka. Lalo na't mula siya sa mayamang pamilya. Tahasang saad ni Jasmine bago iwan ang anak. At gaya ng ina ni Elias, nagsimula na rin kutuban si Ramona sa anak. Ang palagian nitong pag-alis ng bahay at pagtambay sa rancho o hasyenda. Tila naging mas madalas pa. Tuloy, palihim niya itong sinisilip at sinusundan. Dahilan, upang matuklasan niya ang tagong relasyon sa pagitan ng dalawa. Ano ibig sabihin nito, Roshan, Elias? Galit na tanong niya matapos mahuli ang dalawa na sweet habang nagtatampisaw sa lawa. May relasyon ba kayong dalawa? Please let me explain. Kabadong saad ni Roshan. Ma'am Ramona,
I just need a simple answer. A yes or no. May diin na saad ni Ramona. May relasyon ba kayong dalawa? Agad na napatingin si Elias kay Roshan. Ayaw niya itong pangunahan, pero wala na sila ibang magagawa kundi ang umamin. At dahan-dahan nga ang naging pagtangon ni Roshan habang mariing nakapikit. I can't believe this. Are you crazy, Roshan? At ikaw, Elias, ba't ka pumatol sa... Ma, let's go. Sabay na tayo mag-usap. Please, please, ma. Putol ni Roshan sa sasabihin ng ina. Hindi pa tayo tapos, Elias. Banta ni Ramona bago kaladkarin ng anak. Umiiyak na nagpakaladkad si Roshan sa kanyang ina. Hindi ito ang plano niyang pag-amin sa relasyon nila ni Elias. Pero dahil nauna na sila mahuli, wala na siya ibang magagawa kundi umamin. At panindigan ang relasyon nila ni Elias. Pero pagdating sa mansyon, may mas malaki palang problema ang naghihintay matapos mahuli si Allen. Kasama ang kanyang grupo na gumagamit na ecstasy sa isang bar sa kabilang bayan. Nakakahiya! Sa lahat ng pwedeng gawin at problemang dadali mo sa pamilyang to, droga pa? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa atin? Galit na hayag ni Albert. Piyansahan na lang natin siya, Albert. At pagkatapos pabalikin natin sila magkapatid sa Mexico. Suhestyon ni Ramona at sinulyapan si Roshan sa sulok. Nahuli siya sa akto. At positibo ang resulta niya sa medical. Hindi lang barya ang ilalabas nating pera kapag pinyansahan natin siya. Kung gano'n na gusto mo, hayaan na siya makulong? Hindi ba't mas nakakahiya yun? Kahit piyansahan natin siya, hindi maaalis sa isip ng mga tao na may adik tayong anak. Hindi natin kailangan linisin ang pangalan ni Allen. Kailangan lang natin itong pagtakpan at lapatan ng ibang isyu na pagpapiyastahan ng mga tao. Makahulugang saad ni Ramona. At sa sumunod ngang araw, kasi sikat pa lang ng haring araw, dumating ang kapulisan sa bahay ni na Elias para hulihin siya. Matapos nilang matanggap ang reklamo laban sa kanya mula sa pamilya Garcia. Hindi magagawa ng anak ko ang binibintang niyo. Hindi ko pinalaki ang anak ko para mamilit ang babae para lang pagbigyan ng init ng katawan. Nagpupuyas na saad ni Jasmine. Anong totoo, Elias? Magsalita ka. Napailing si Elias sa ina. Hindi ko siya pinilit. Walang pilit ang nangyari. Kailangan ko makausap si Roshan. Para saan? Para paikutin mo ulit ang ulo niya? Are you not ashamed? You took advantage of her innocence. Menor de edad pa lang si Roshan, Elias. Sigaw ni Ramona na siyang nagpaguhos sa mundo ni Elias. Lahat ay nagulat sa sinabi ni Ramona. Lalong-lalo na si Elias. Para siyang binagsakan ng langit at idinikdik sa lupa. Ramdam niya ang pagkawasak ng puso niya. Lalo na nang pakitaan siya ng patunay na menor de edad pa lang si Roshan. Dahil ang totoo, 17 lamang to. Taliwas sa sinabi nitong 20 anyos na siya. Ramdam ni Elias ang pag-iinit ng gilid ng kanyang mata para sa nagbabadyang luha. Hindi niya matanggap na niloko siya ni Roshan. Hindi niya matanggap na tinraidor siya nito. At lalong hindi niya matanggap na hindi man lang niya mahagilap ang dalaga. Ngayong binabato siya ng reklamong hindi naman niya ginawa. Mula sa pagsisimula ng paglilitis hanggang sa ipasok sa kulungan si Elias, walang Roshan ang nagpakita na lalong dumurog sa puso niya. Elias, balita ko sponsor daw ng rancho mo ang gagamiting baka at kabayo para sa rodeo festival ngayong taon na. Nakangiting saad ni Rika na pinara mismo ang wrangler ni Elias. Bumaba si Elias sa sasakyan bago magsuot ng cowboy hat. Oo. Balita ko kasi marami ang kalahok ngayon, kaya nag-sponsor na rin ako. Para naman, hindi pa ulit-ulit na gamitin ang isang baka sa isang laro. Maglalaro ka ulit ba ngayong taon? Pusisa ni Rika na nakapariin ng titig kay Elias. Hindi. Baka mag-volunteer lang ako ng bark. Umanod na lang. Ha? Kayang-kaya makapagsabayan sa mga bata ngayon. Pwede ka pang maglaro sa professional category. Baka nga masungkit mo ulit ang pagiging rodeo king Ani Rika sabay kapit sa braso ni Elias. Siya nga pala, may gagawin ka ba mamayang hapon? Sama ka. Nag-iimbita si Carlos. May handaan at inuman sa bahay nila. Tukoy niya sa dati nilang classmate.
Agad sumeryoso ang mukha ni Elias matapos marinig ang salitang inuman. Tila ba na-trauma siya sa mga salitang yun? Hindi ako makakapunta, Rika. Makibati na lang si Carlos para sa akin. Marami pa akong gagawin sa asyenda at rancho. Muna na rin ako. Nito. At agad na sumakay sa kanyang Wrangler. 13 taon na rin na nakakalipas. Simula nang mangyari ang pagkakaaresto kay Elias. Dahil sa reklamong ipinataw ng Garcia sa kanya. Ilang taon din siyang namalagi sa loob ng kulungan bago siya mapiyansahan. Naging dahilan pa yun ng pagmamakaawa ng kanyang ina sa tinalikuran na pamilya. Naging laman ng usapan si Elias at ang binuo niyang pangalan at kasikatan ay bigla na lang gumuho dahil sa naging kaso niya. Pero tunay ngang bilog ang mundo. Dahil makalipas na ilang taon simula makalabas si Elias, tila ba pumabor sa kanyang tadhana at kusang kinarma ang pamilya Garcia. Ano po? Hindi makapaniwala ang tanong ni Roshan sa gwardya. Kuya, baka nagkakamali po kayo, bahay namin yan eh. Hasyenda namin yan, anak ako ni Albert at Ramona Garcia. Wala po nakatira dito sa mansyon, ma'am. Nililinis lamang ng kasambahay at paminsan-minsan binibisita. Matagal na po iba nagmamay-ari nito. Tulalang tinitigan ni Roshan ang mansyon. Ni walang pinagbago sa nakalipas na taon. Kung ano itsura na yon nung iniwan niya ito, ganon na ganon pa rin na itsura nito ngayon. Matapos alalahanin ang daan papunta sa bahay ni na Melody, agad yung tinungo ni Roshan at nagpasama sa kung saan nakatira ang magulang niya. Roshan, anak? Gulat na bulalas ni Ramona nang pagbuksan niya ng pinto si Roshan. Ano nangyari, ma? Ba't dito kayo nakatira? At hindi sa mansyon? Ba't hindi na kayo dumadalaw ni Papa sa Mexico sa nakalipas na taon? Ni hindi ko na nga mabilang yung huling beses na binisita niyo ako ron. Pasensya na, ma. Alam ko ayaw niyo akong pabalikin dito pero gusto ko na rin kayong makasama. Anak? Roshan? Patawarin mo si Mama, patawad. Ang kailangan ko paliwanag. Hindi pagpapatawad na hinihingi mo. Ipaliwanag mo sa akin na nangyari kung ba't wala na kayo sa mansyon at kung ba't iba nagmamay-ari ng mansyon, hasyenda at rancho, at asan si Papa, si Kuya. Pagod na pinalis ni Ramona ang luha bago igiya si Roshan sa silid kung saan nakahilata si Albert. May sakit ang Papa mo, Roshan. Hindi na kaya ng gamutan at nagbibilang na lang siya ng oras. Naubos ang pera sa pagpapagamot sa Papa mo. Isabay mo ba ang pagwawaldas ng ginawa ng kuya mo? Iyon ang dahilan para mapilitan kaming isang laang mansyon. Hanggang sa maging ang hasyenda at rancho, maisangla na rin namin para lang maipagamot ng Papa mo. Hindi makapaniwalang napabaling si Roshan sa ina. Paano niyo nagawang ilihim sa akin ang lahat ng to sa mahabang panahon? Wala man lang akong kaalam-alam sa nangyari sa inyo dito. Ibig sabihin, kasinungalingan ang lahat ng sinasabi niyo sa akin tuwing nakakausap ko kayo? Bakit, ma? Ba't ganito yung ginawa niyo? Inatsapwera niyo ako. Dahil ayaw namin perwisyuhin ka. Ayaw na namin bumalik ka pa sa lugar na to. Pagod na napabugan ng hangin si Roshan. Hindi pa rin ba kayo tapos sa bagay na yan? Hindi pa rin ba kayo nakakalimot, ma? Ang tagal-tagal na ng bagay na yan. Pinagbayaran ko na yung kapusokang ginawa ko. Sinunod ko kayo, nagstay ako sa Mexico, kahit ayaw ko dahil mahal ko kayo. At alam ko nagkamali ako. Pero hindi naman yata sapat na dahilan yon para baliwalain niyo ako at paglihiman ng ganito. Kung sana nagsabi kayo, sana nakatulong ako. Sana hindi niyo naisangla yung hasyenda at rancho. Sino ba may-ari na hasyenda? Napaiwas ng tingin si Ramona sa anak. Maayos ka naman sa Mexico, Roshan. Hindi ba pwedeng pagpatuloy mo na lang ang buhay mo doon? Nandito ang buhay ko, ma. Nandito kayo ni Papa. Paano ako mamumuhay doon ng payapa kung ganito ang estado niyo rito? Kung si Elias ang iniisip mo, huwag kang mag-alala. Hindi na magkukrus ang landas naming dalawa. Matatag na sabi ni Roshan. Gaya ng sabi ni Elias, mas pinili niya mag-volunteer bilang bark sa rodeo festival. Dagsaan na ang turista sa lugar at unti-unting na ring pinupuno ng mga teams ang residing venue. Maraming pakulo na ginawa ang bayan para sa festival. At para formal na simula ng rodeo finals, isang parada ang ginawa ng bawat teams. Unang araw pa lang ng rodeo finals,
pero makapigil hininga na ang bawat aksyon sa loob ng arena. Pero ang higit na nagpatigil sa hininga ni Elias ay ang susunod na manlalaro. Ang susunod na manlalaro para sa steer wrestling from horseback mula sa Milagros team, Roshan Garcia. Sigaw ng MC, kasabay ng paglabas ng isang babae na nakasakay sa kabayo. Roshan. Sambit na pabulong ni Elias at napakurap-kurap. Sa pagpito ng bark, agad na ekspertong pinatakbo ni Roshan ang kabayong sinasakyan para habulin ng baka. Kailangan niyang malaso ang baka sa pinakamabilis na oras habang nakasakay sa kabayo. At wala pa nga ilang segundo na gawa na yun ni Roshan. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid na agad ding napahiyaw matapos tumayo ang kabayong sinasakyan ni Roshan. Sinubukan pa itong pakalmahin ni Roshan pero lalo lang nagwala ang kabayo at kumaripas ang takbo patungo sa barricade. Sinubukan itong pahintuin ni Roshan dahilan upang lumuhod ang kabayo na ikinahulog ni Roshan. Medic! Medic! Agad na sigaw ni Elias matapos daluhan ng babae. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tila pabulong na bulalas ni Roshan matapos makita ang mukha ni Elias. Stretcher! Saan ang napuruhan, ma'am? Stretcher! Sigaw ng mga medic na naroon. Ako na magbubuhat sa kanya. Pagbubuluntaryo ni Elias dahil wala pa rin ang stretcher. At bago pa makahindi si Roshan, naroon na agad. Nasa bisig na siya nang matipunong si Elias. At ang tagpong yon, nagpabalik ng samot-saring alaala sa isipan nilang dalawa. Ramdam ni Roshan ang paghigpit ng pagkakahawak ni Elias sa braso at binti niya. Maging ang pagpintig ng dibdib ni Elias, nararamdaman din ni Roshan. At sa pagkakataong yon, gusto na lang humimlay ni Roshan, lalo na magtama ang tingin nila sa isa't isa. Tapos na ang rodeo, kaya maghahanap na ako ng trabaho ko. Sambit ni Roshan matapos ang kanilang hapunan. Kahit anong trabaho pa yan, basta masuportahan ko papagamot ni Papa. Saan ka naman maghahanap ng trabaho dito, Roshan? Sa mga rancho at hasyenda? Kung saan may trabaho, ma? Mamimili pa ba ako? Sanay naman ako sa trabaho. Ilang part-time job din ang ginawa ko sa Mexico. Ayaw mo na ba talagang bumalik sa Mexico? Napag-usapan na natin yan, ma. At alam mo na rin nasagot ko dyan. Putol niya sa ina bago pumasok sa kanyang silid. Kinabukasan, agad na nagtungo si Roshan sa dati nilang hasyenda para mag-apply ng trabaho. Gulat pa nga siya dahil agad siya natanggap. Sa mismong araw din, nagsimula na siya magtrabaho. Hindi lang yon, dahil sakop din ng kanyang trabaho ang rancho. Mabuti na lang mababait ang mga kasamahan niya doon, dahilan para makapag-adjust agad siya. Tuwing hapon bago siya umuwi, madalas pa rin niyang titigan ang dati nilang mansyon. Yun ang tagpo ni Roshan sa nakalipas na 2 linggo. Hanggang sa makita na lamang niya, sa hasyenda, ang presensya ni Elias. Elias, mabuti at abutan kita ngayon dito. Palagi kasing wala. Siya nga pala dinalhan kita ng lutong putan. Si nanay mismo ang nagluto niyan. Tinig yun ni Rika kung kaya't agad na napatago sa sulok si Roshan. Salamat dito. Pakisabi kay Auntie Sally, salamat din. Kaswal na sagot ni Elias bago ilagay sa loob ng Wrangler ang ibinigay ni Rika. Aalis ka ba agad o dito ka muna? Eksaktong pagsara ni Elias sa pinto ng sasakyan nang masulipan niya ang side mirror. Kitang-kita niya mula sa salamin si Roshan na nagtatago sa isang sulok ng cattle house. Palihim namang napangisi si Elias. Dito muna. Mamimitas pa ako ng sapote. Gusto mo bang sumama? Alok ni Elias kay Rika. Nagliwanag ang mukha ni Rika na agad kumapit sa matipunong braso ni Elias. Sige ba? Naging mapait ang timpla na mukha ni Roshan sa hindi malamang dahilan matapos mawala sa kanyang paningin ang 2 figura. Lalo siyang napangiwi sa tuwing sumasagi sa isip niya ang pagkapit ni Rika sa matipunong braso ni Elias. Hindi niya mapigilang mapaisip noon. Siya ang kumakapit ng ganon sa binata. Dala ng hindi mapangalanang emosyon sa kanyang dibdib, padabog siyang kumilos sa kulungan ng mga baka habang pabulong na kinakausap ang sarili. At dahil wala sa wisyo, aksidente tuloy siyang nahulog sa putikang bahagi ng rancho.
Oh my God! Kasalanan mo to, Elias! Sikmat niya sa kawalan. Kasalanan ko na naman. Makahulugang sabi ni Elias na nasa likuran na pala ni Roshan. Elias! Nagkamali ka ng harinig. Pwedeng patulong? Walang hiya na Aniya at inabot pa ang kamay. Noong ako nangailangan ng tulong, tinulungan mo ba ako? Agad nang unutang noon ni Roshan sa naging tura ni Elias. Ha? Patay mali siya. O sa bagay, diyan ka naman magaling. Pasaring pa ni Elias. Mabigat na pagbuntong hininga ang ginawa ni Roshan bago ibaba ang kamay. Ayaw mo akong tulungan, okay lang. Hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mo na hindi ko naman mapunto. Hindi mo mapunto? O sadyang ayaw mo lang tanggapin? May pang-aasar na ani Elias. Di ko maintindihan kung anong tinutukoy mo, Elias. Mas malinaw pa tong putik kesa sa kung anong pinagsasabi mo eh. Pagtataray ni Roshan at pinilit na umalis sa putik. Habang nakatingin sa nahihirapang si Roshan, agad na inusig ng konsensya si Elias. Isang hakbang ang ginawa nito para abutin ang nakaangat na kamay ni Roshan at hilahin yun para tulungan nito makaalis sa may kalalimang putik. Pero medyo napalakas ang paghatak niya kay Roshan, dahilan para ma-out of balance silang dalawa at bumagsak sa dibdib niya ang dalaga. Isang ngisi naman ang agad na lumitaw sa mukha ni Elias. Mahabang panahon man ang lumipas, pero pareho pa rin ang galawan mo, Roshan. Puno ka ng putik. May alam ako liguan. Gusto mo pa maligo? Pilyong tanong ni Elias. Salamat sa pagtulong, pero may tubig naman kami sa bahay na panligo ko. Sagot ni Roshan at agad umalis sa ibabaw ni Elias bago tumakbo papasok sa cattle house para kunin ang gamit niya. Maingay na pagagalpak ng tawa ang sumunod na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Roshan matapos niyang ikwento kay Melody ang nangyari sa araw niya. Nakatambay silang dalawa sa bakuran ni na Melody habang pinagmamasdan ang mabituing kalangitan. Si Rika yon. Sigurado akong siya yon base sa kwento mo. Naku, patay na patay ang si Rika kay Elias. Kahit noon pa man din. Grabe nga siya eh. Inabot ng dekada yung pagkakagusto niya kay Elias. Pero wag ka mag-alala kasi hindi naman siya gusto ni Elias. Mailap si Elias sa mga babae noon. At lalo pa siya naging mailap ngayon. Pili lang ang nakakalapit at nakakadikit kay Elias na babae. Pero maiba tayo. Ano ba talaga nangyari sa inyo ni Elias noon, Roshan? Matapang nitong tanong. Nagkaroon kami ng tagong relasyon, Melody. Nalaman nila mama kaya nagalit sila. Parang hindi nila alisin si Elias sa trabaho at hindi nila pag-initan ng pamilya niya, sumunod na lang ako na bumalik sa Mexico kasi yun ang gusto nila. Hindi na ako nakapagpaalam kay Elias. Hindi ko na siya nakausap pa bago ako umalis. Pero ang pinakamalaking kasalanan ko, yung nagsinungaling ako sa totoong edad ko. Menor de edad pa ako nung naging kami. Kaya naintindihan ko yung galit niya sa akin at yung galit ni mama. Iyon lang ba nangyari sa pagitan niyo? Naikiling ni Melody ang ulo matapos mapakinggan ang paliwanag ni Roshan. Bakit di mo sinubukang kausapin si Elias para malaman niya ang panig mo at nang ganon ay magkaayos kayo? Bakit pa kami magkakaayos? Wala nang dapat ayusin sa pagitan namin. Nagsiselos ka nga sa nakita mo kanina kay Rika. Ibig sabihin, may nararamdaman ka pa rin para kay Elias. Ayaw mo ba magkabalikan kayo? Mapaklang natawa si Roshan sa kaibigan. Ang tagal na, Melody. Malamang sa malamang wala nang nararamdaman si Elias para sa akin. Di natin alam. Wala nga siyang naging nobya o niligawan man lang sa nakalipas na mga taon. Malay mo, pareho pala kayo hindi pa nakaka-move on. At saka mas mabuti talaga makausap yung isa't isa. Pakiramdam ko marami kayong dapat linawin. Makahulugang saad ni Melody. Pero hindi yun ang nangyari sa mga sumunod na araw. Bagkus, pahirap ang ginawa ni Elias dahil sunod-sunod ang pag-uutos na ginagawa niya kay Roshan. Hindi lang yun. Palagi na rin niyang nakikita si Rika at Elias na magkasama sa hasyenda. Harap-harapan din pinapakita ni Elias kay Roshan kung paano magharutan ng mga ito. At kahit hindi niya maisatinig, alam ni Roshan na sasabog na siya sa pagsiselos. Pero dahil wala naman siyang karapatan, nanahimik na lang siya. Nagrereklamo ka? Nakataas ang kilay na tanong ni Elias kay Roshan. Oo! Hindi napigilang sigaw ng babae. 12:00 pa lang, oras ng lunch break, hindi pa nga ako nakakapag-lunch.
Tapos ngayon pati break wala rin? Ba't ka ba utos na utos ha? Ikaw ba may-ari ng hasyenda at rancho? Wala sa sariling tanong ni Roshan. Galak ang naging pagtawa ni Elias. Lalaking-lalaki ang boses nito. Nabigla na lang kumabog ang puso ni Roshan dahil doon. Oo, Roshan. Ako may-ari nito. Saad ni Elias at unti-unting humakbang palapit kay Roshan hanggang sa maikulong niya ito sa isang sulok. Nakakagulat ba? Hindi mo inaasahan na yung dating trabahante. May-ari na ngayon ng hasyenda at rancho niyo. Nasaan na yung Roshan na kilala ko, yung mataray at papusok? Tanong ni Elias at tinaplos sa mukha ni Roshan. Lumayo ka, Elias. Ni Roshan sabay tulak sa binata pero matibay ito. Bakit? Hindi ka ba sanay? Na ako ang nangaakit sa'yo ngayon? Mas gusto mo ba yung ikaw mapusok? Pakiusap, Elias, lumayo ka naman. Oo nga pala. Ayaw mo yung mabagal. Gusto mo yung sunggaban agad. Ani Elias, at agad na sinunggaban ng halik si Roshan. Sa unay hindi nakakilos si Roshan dahil sa gulat at dahil sa pamilyar na pakiramdam. Pero kalaunay natauhan siya at agad nagpumiglas. Alam niya ang kapusukan niya noon. Alam niya siya nag-offer ng sarili niya sa binata. Alam niya ang pagkakamali niya. Lalo na yung iwanan niya ito at nang walang paalam. Pero hindi niya lubos maintindihan kung bakit tila mas malalim pa ang galit na meron si Elias para sa kanya. Tila ba may mas malalim pa itong dahilan? Elias! Sigaw niya nang sa wakas makabitiw siya. At isang mainit na sampalan dumapos sa pisngi ni Elias. Sorry, di ko sinasadya. Ani Roshan, na kinuha ang pagkakataon para tuluyang makatakbo paalis. Luhaang lumabas si Roshan sa cattle house. Hindi niya nga alintana ang pagkuha ng kabayo na nakatali sa labas ng barn house. Basta na lamang niya yung sinakyan at pinatakbo. Hanggang sa mapadpad siya sa kung saang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Tanging kapatagan na nakikita niya at malawak na taniman. Nang makita ng pwesto, agad siyang sumilong doon matapos itali ang kabayo. Sunod ay napahagulhol na lamang siya. Matapos maalala ang marahas na paghalik ni Elias sa kanya kanina. Hanggang sa makatulugan niya na lang ang pag-iyak. Oops, wala akong ginawang masama sa'yo. Binabantayan lang kita habang tulog ka pa. Saad ng lalaki ngayon kasama niya sa silong ng puno. Nasa teritoryo ka namin. Parte pa ito ng lupa ni Lolo. Pasensya na sa pagtetrespassing. Hindi ko alam na private property na to. At salamat din sa pagbabantay. Matamis na ngumiti ang lalaki. Dahilan para lumabas ng dimple nito. Wala nga naman. Diyan ka siguro dumano. Sabi ko naman kasi kay Lolo, bakuran niya na yan Para hindi na basta-basta nakakapasok dito yung ibang tao. Hindi kasi siya nakikinig. Pasensya na. Dumadaldal na ako, hindi pa nga pala ako nagpapakilala. Ay Miguel. Roshan. Tinanggap ni Roshan ang kamay na nakalahad mula kay Miguel. Gusto ko sana makapagkwentuhan, lalo na't baka may problema ka. Namumugto na yung mata mo, pero lumubog na yung araw. Medyo matarik din ang daan dito kaya mahirap kapag naabutan tayo ng dilim. Halika na, hatid na hatas, saan ba ang inyo? Nang masulya pa ni Roshan ang kabayo, ay napabuntong hininga siya. Hindi na ako tatanggi sa alok mo, lalo na't di ko matandaan yung dinaanan ko kanina. Masyado okupado yung isipan ko habang papunta dito. Nakakaintinding umiti si Miguel bago maunang maglakad. Balak pa sana dumaan ni Roshan sa asyenda para maibalik ang kabayong itinakas niya. Pero mas pinili na lamang niya iuwi muna ito at bukas na lang ibalik. Ang hindi niya alam, kanina pa pala nakapark ang Wrangler ni Elias sa hindi kalayuan ng kanilang bahay. Kaya naman kitang-kita ni Elias ang paghatid ni Miguel kay Roshan. Lalo na ang palitan ng mga ito ng matamis ng ngiti. Kaya naman kinabukasan, maaga pa sa maaga, naghintay si Elias sa rancho. Ay kabayo! Gulat na bulalas ni Roshan na makita si Elias na nakasandal sa isang barn stall. Pasensya na sa pagtakas ng kabayo mo. Hindi ko na naibalik kahapon, kinabi na ako ng balik. Gusto ko lang naman mga bayo Hindi ko napansin malayo na pala yung napuntahan ko. Baka ibang pangabayo ang ginawa mo kaya ginabi ka. May pang-iinsulto na saad ni Elias. Hindi na iwasang mapatiimbagang ni Roshan. Ganyan pa kababa ang tingin mo sa akin, Elias, ha? Oo na. Usa akong binigay ang sarili ko sa'yo noon. Pero hindi ako ganun kababa para basta-basta lang ibigay ang sarili ko sa kung sino man. Ang dumi ng utak mo?
Ang kapal na mukha mong sabihan ako ng ganyan. Bakit, mali ba ako? Ikitang-kita ko nga kagabi, hinatid ka ng lalaki. At ano, tamis-tamis ang palitan ng ngiti niyong dalawa. Ano, nag-enjoy kayo? Mas nag-enjoy ka ba kesa nun tayo? Hindi napigilang bulalas ni Elias. Sa ikalawang pagkakataon, muling dumapa ang palad ni Roshan sa pisngi ni Elias. Sa'yo ko lang kusang binigay ang sarili ko, Elias, sa'yo lang. Naintindihan ko kung ba't kagalit sa akin. Alam ko may kasalanan ako sa'yo. Alam ko mali yung ginawa kong pag-iwan sa'yo na walang paalam. Pero bakit pakiramdam ko meron ka pang mas malalim na rason? Ba't ganyan ka kagalit sa akin? Sige nga ha? Sabihin mo sa akin, Elias. Ano ba problema mo? Naikuyam ni Elias ang kanyang palad. Sige, nandito na rin naman tayo sa usaping to. Ba't di pa natin pag-usapan na nangyari noon, di ba? Ngayon, sabihin mo sa akin kung ba't ka nagsinungaling. Ba't mo ako niloko? Ba't mo ako iniwan? At ba't mo hinayaan ako makulong? Sa bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi mo ako pinagtanggol nun, Roshan. Bakit? Nakulong? Hindi makapaniwala ang tanong ni Roshan. Nagmamaang-maangan ka pa rin, Roshan? Naghugas kamay? Ani Elias at mapaklang tumawa. Hindi ko alam ang tinutukoy mo. Ano nakulong ang sinasabi mo, ha? Oo, nagsinungaling ako sa tunay kong edad. Dahil alam ko hindi mo ako papansinin kapag nalaman mo. Minor de edad pa lang ako. Oo, niloko kita. Dahil sobrang gusto kita. Oo, iniwan kita. Dahil yun na lang naiisip kong paraan para hindi ka pahirapan nila, mama. Aalisan ka nila ng trabaho. Gigipitan nila yung pamilya mo kapag di ako sumunod sa gusto nilang bumalik ako sa Mexico. Ayoko mangyari sa iyo yun, kaya pumahig na lang ako sa gusto nila kahit alam ko masasaktan kita ng sobra. Pero yung sinasabi mo na kulong ka, hindi ko alam yan. Dulot ng bugso ng damdamin. Marahas na naisandal ni Elias sa pinto ng barnstall si Roshan. Hindi mo alam? Paano hindi mo alam kung ikaw ang dahilan? Galit na sigaw ni Elias. Ipinakulong lang naman ako ng mama mo. Dahil pinilit daw kitang gawin ang bagay na yun, gayo minor de edad ka pa lang. Galit ako, Roshan. Galit na galit ako sa'yo dahil iniwan mo ako sa ere. Pagkatapos natin gustuhin yun pareho, ano? Bigla mo nila ako iniwan sa ere. Yung nag-iisang taong kayang patunayan ng pagka-inosente ko, iniwan ako ng walang alam. Nakulong ako ng ilang taon, Roshan. Nagdusa sa kasalanan, pinagsaluhan naman natin habang ikaw nagsasaya sa ibang bansa. Natutop ni Roshan ang sariling bibig sa nalaman. Nagsinungaling muli ang kanyang ina. Hindi yun ang usapan nila. Hindi yun ang napagkasunduan nila. Buong akala niya iniwan niya sa maayos na kalagayan si Elias, na nasugatan niya lamang ito sa puso, sa ginawa niyang pag-iwan ng walang paalam. Pero hindi pala. Dahil iniwan niya itong wasak ang puso at buong dignidad ng kanyang pagkatao dahil sa maling akusasyon. Hindi ko yun alam, Elias. Hindi ganyan na usapan at kasunduan namin ni Mama. Kung alam kung gano'n ang ginawa nila sa'yo, sa tingin mo ba hindi ko sila susuwayan na patunayan lang na inosente ka? Kung alam ko lang na gano'n ang gagawin nila, hindi ko pipiliing umalis. Mas gugustuhin ko magdusa at least kasama kita. Pero hindi, Elias eh. Hindi ko alam ang nangyari sa'yo. At gaya mo, nagdusa rin ako. Dahil walang oras na hindi kita naisip at hindi kita namimiss. Gabi-gabi ako umiiyak dahil hanap-hanap ko yung mainit mong yakap. Pero patawarin mo ko. Napahagulhol si Roshan bago lumuhod. Patawad sa ginawa ng pamilya ko sa'yo. Ayan, tanggap ko na yung paghihirap mo. Huwag kang mag-alala, lahat ng utos mo susundin ko. Kahit anong sabihin mo, susundin. Hindi natapos ni Roshan na sinasabi. Dahil bigla na lamang siyang pinatayo ni Elias at agad na hinalikan sa labi. Anong meron sa'yo, Roshan? Ba't kahit 13 taon na nakalipas, kay dali pa rin sa'yong pasukuin ako? Ha, Roshan? Hindi ko mapigilan yung damdamin ko, pero ayoko na rin masaktan ulit. Emosyonal na pahayag ni Elias bago nito iwan ang dalaga sa barn. Hindi alam ni Roshan kung ano mukhang ihaharap kay Elias matapos ang mainit na kumprontasyon nila. Lalo na at lahat ng sinabi ni Elias kinumpirma ng kanyang ina. Inamin ni Ramona ang ginawa nila. At ginawa nila ang bagay na yon para pagtakpan ang isyu ng kanyang kuya at sagipin ang kahihiyan sa pamilya nila. Hindi alam ni Roshan ang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano mararamdaman niya para sa kanyang mga magulang. Magalit man siya, hindi niya na maibabalik ang nakaraan. Kaya naman sa mga sumunod na araw, hindi na muna pumasok sa asyenda at ransyo si Roshan. Miguel, anong ginagawa mo dito?
Gulat niyang tanong na makita ang binata sa harap ng bakuran nila. Binibisita ka? Hindi kita nabutan kahapon kaya bumalik ako ngayon. Mabuti na lang naabutan na kita. Teka, pasok ka. Hindi na. Dito na lang kita iintayin. May ginagawa ka ba? Kapag hindi ka busy, baka gusto mo mamasyal. Mukhang eksakto yung alok ko. Namumugto ulit ang mga mata mo. Puna ni Miguel. Mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Roshan bago walang galak na ngumiti. Magbibihis lang ako. Tahimik na binaybay ng 200 papunta sa Magtangis Bike Trail. Pagdating sa lugar, napapikit na lamang si Roshan. Matapos yakapin ang malamig na simoy ng hangin. Sobrang ganda ng berdeng tanawin. Sa sobrang kalmado ng tanawin, tila nakalma na rin ang sugatang puso ni Roshan. At bagaman bagong kilala pa lang si Miguel, nagawa niya rin magkwento tungkol dito sa isang bagay na bumabagabag sa isip niya. I know Elias. Everyone knows Elias. Sabay tawa ni Miguel. Narinig ko yung balitang yan. Medyo naging kalat nga yan sa buong baryo. Hati ang opinyon na iba. May naniniwalang totoong ginawa yan ni Elias. Meron ding hindi naniniwala. Di ko alam kung paano ko pa siya haharapin. Sobrang nahihiya ako sa nangyari. Do you still love him? Maingat na tanong ni Miguel. Di naman nawala yon. Umalis na ako pero naiwan kay Elias yung puso ko. Matapang niyang pag-amin. Pero hindi ko alam kung parehas pa rin kami ng nararamdaman. Lalo na ngayon mukhang nagkakamabutihan na rin sila ni Rika. Gusto mo bang tulungan kita? Gusto mong alamin kung pareho pa rin kayo ng nararamdaman? Nakangiting tanong ni Miguel. Paano naman? Inosenteng tanong ni Roshan. Ngumiti naman na makahulugan si Miguel. Sa sumunod na araw bumalik na si Roshan sa asyenda at rancho. Iwas na iwas siya tuwing nariyan sa malapit si Elias. Hindi rin niya ito tinitignan sa mukha sa tuwing nagkakalapit sila. Parang hangin lamang si Elias at hindi niya nagugustuhan. Lalong pumait ang pakiramdam niya matapos makita ang araw-araw na paghatid sundo ni Miguel kay Roshan. Iba ka rin talaga no. Pagkatapos ng komprontasyon natin, pagkatapos mo malaman na nangyari sa akin dahil sa'yo, mas inuna mo pa makapag-date sa ibang lalaki? May bahid ng pait na saad ni Elias habang nasa barnhouse sila. Alangan naman unahin kita. Wala ka rin pakialam sa akin. At nandiyan naman si Rika para unahin ka. Mataray na sagot ni Roshan dahil nakatalikod siya sa binata. Hindi gaya nung una, mas naging maingat siya sa pakikipag-usap kay Elias. Bakit? Nagsiselos ka ba kay Rika? O bakit? Nagsiselos ka ba kay Miguel? Isang hakbang ang ginawa ni Elias palapit kay Roshan. Paano kung sabihin ko oo? At ba't ka naman magsiselos? Isang hakbang muli ang ginawa niya upang isara ang espasyo sa pagitan nilang dalawa. Paano kung sabihin ko mahal pa rin kita? At ayaw ko nakikitang may ibang lalaki lumalapit sa'yo. Sunod-sunod na naging pagkurap ni Roshan. Dahil hindi niya inaasahan ang sagot ni Elias. Lalong hindi niya inaasahan ang malakas sa pagkabog ng kanyang dibdib. Mabuti na lang at tumunog ang cellphone niya. Alarm niya yun. Hudyat na oras na ng pag-uwi niya. Umalis ka dyan. Oras na ng pag-uwi ko. Kailangan ko na umuwi para hindi na maghintay na matagal si Miguel sa labasan. Pero hindi siya pinakawalan ng Elias. Walang Miguel na naghihintay sa'yo sa labas. Sinabihan ko na siyang huwag ka nang ihatid sundo. Dahil simula ngayon ako nang gagawa nun. Hayag ni Elias, bago nakawan ng halik si Roshan. Halika na, ihatid na kita sa inyo. Oh, ba't bumaba ka pa? Naihatid mo na ako, pwede ka na umalis. Sita ni Roshan ang bumaba si Elias sa sasakyan nito pagdating sa kanilang bahay. Teka, wag mo sabihin sasama ka pa sa loob. Oh, hindi ka naman na minor de edad, di ba? Kung tama ako, 30 ka na. Tara, formal na nating ipaalam sa magulang mga relasyon natin. Saad ni Elias sabay sa likop sa kamay ni Roshan. Teka, anong relasyon? Tayo ba? Hindi pa ba tayo? Gusto mo pa bang magpaligaw? Kung yun na gusto mo, sige. Pero pwede naman kitang ligawan kahit tayo na. Depensa ni Elias at hindi na papasok sa bahay si Roshan. Humingi ng taos-pusong patawad si Ramona sa nagawa nila kay Elias noon. Husay itong lumuhod
at humingi ng patawad. Maging si Albert na nanghihina rin, nagawa pang humugot ng lakas para masambit ang paghingi ng tawad kay Elias. Mabigat man na nagawa nila noon kay Elias, hindi naman naging mahirap para kay Elias na patawarin sila. Lalo na't nasaksihan din niya kung paano balikan ng karma ang pamilya Garcia. Huwag ka nang pumasok sa asyenda bukas. Susunduin kita dito sa tanghali. Sabay tayo manananghalian. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Saad ni Elias na ihatid siya ni Roshan sa labas. Sandali lang naman Elias, para ang bilis naman yata. Ngayon pa ba ako babagal? Kung di ka na menor de edad, Roshan? May pagkapili yung tanong ni Elias. Sige na, pumasok ka na. Aalis na rin ako. Baka hindi pa ako makapagpigil dito. Napapailing na isinara ni Roshan ang kawayang gate nila. Nang makapasok na sa loob ng bahay, tsaka naman sumilay ang ngiti ni Elias. Ang malaking tinik sa dibdib niya na araw-araw niyang bitbit sa nakalipas na taon na wala na. Hindi niya lubos akalain na ganoon kabilis mabubura ni Roshan ang pait sa kanyang dibdib. At lalong, hindi na siya makapaghintay na muling mahagkan ang nag-iisang babaeng nagpabaliw sa puso niya. Anong ginagawa niya rito, Elias? Salubong ang kili na tanong ng kanyang ina. Ma, makinig ka muna sa akin. Pwes diretsuhin mo na ako, Elias. Ayoko ng paligoy-ligoy. Humugot ng malalim na hininga, lalaki. Nag-ayos na kami. Wala siyang alam sa nangyari noon, ma. Biktima rin siya. At gusto ko ulit siyang maging nobya. Nasisiraan ka na ba, Elias? Ano na naman ang pinakain sa inyan para mabaliw ka ng ganyan? Nakalimutan mo na ba ang idinulit yung pagsisinungaling sa'yo? Dahil sa kanya nakulong ka. Dahil sa kanya kinailangan mo bumalik at lumuhod sa pamilyang tinalikuran ko na. Dahil sa kanya nasayang ang ilang taon mo sa kulungan. At dahil sa kanya nasira ang reputasyon mo. Mawala siyang kasalanan. Wala siyang alam sa nangyari dahil kahit siya pinagsinungalingan din ang sarili niyang magulang. At talaga'y pagtatanggol pa siya? Oo, ma. Dahil mahal ko siya. At alam ko mahal niya rin ako. Nagmamahalan kami, ma. Kung ano man na nagawa niya noon. Dahil yun sa mahal niya ako. Dahil yun sa pagmamahal niya para sa akin. Walang tunay na pagmamahal ang nanloloko, Elias. Walang tunay na pagmamahal ang nagsisinungaling. At lalong walang tunay na pagmamahal ang nangiiwan sa ere. Makahulugan na sa ni Jasmine. Pero may tunay na pagmamahal na bumabalik. May tunay na pagmamahal na naninindigan. Hindi na mahalaga ko ano nagawa niya nun, ma. Ang mahalaga bumalik siya at mahal niya pa rin ako hanggang ngayon. Kapwa napatingin sina Elias at Jasmine kay Roshan na lumuhod sa harap ng ginang. Hindi ko po hihilingin na tanggapin niyo ako ng ganun kadali. Pero, hihilingin ko pong bigyan niyo ako na ikalawang pagkakataon para patunayan ang pagmamahal ko sa anak niyo. Please. Mangiyak-ngiyak na saad ng babae habang nakatingin sa lupa. Napabuga ng marahas na hangin si Jasmine bago iwan ang dalawa. Katulad na nakaraan ni na Roshan at Elias ang kwento ni Jasmine. Kaya naman nasisiguro ni Jasmine na kayang-kaya ring talikuran ni Elias ang kanilang pamilya para piliin si Roshan. Dahil ang uri ng pagmamahal na meron si Elias kay Roshan ay yung pagmamahal na hindi bumibitaw. Saksi si Jasmine sa kung paanong oras-oras na pinagmamasdan ni Elias sa munting larawan ni Roshan sa nakalipas na taon. Na kahit hindi sabihin ng kanyang anak, ramdam niyang minsan hindi nawala sa puso nito ang dalaga. Miguel, ano ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ni Roshan na makita ang binata sa asyenda. Pinapasok ako ng guard. Kumusta na? Nababakuran kang maigi ah. Hindi ako makasalis eh. Ano ginagawa mo dito? Tinig yun ni Elias na palapit sa kanila. Wow. Relax, cousin. Kinakamusta ko lang si Roshan. Hindi ko pa pala nasabi sa'yo. Roshan, Elias and I were cousin. Ano? Hindi makapaniwala ang bulalas ni Roshan. Pinsan ko siya sa mother side. Ay Miguel Villamor Serrante. Anyway, galing na idea ko, diba? Kung alam ko lang na sasakses ang idea ko. Sana sinubukan ko na rin maging klingi. Ouch! Angal ni Miguel lang pabiro siyang suntukin ni Elias sa tiyan. Anong kailangan mo? Wala ka naman ditong kailangan at sasabihin umalis ka na. I'm here to deliver a message. Birthday ni Lolo sa Makalawa.
Gusto niya pumunta kayo ng pamilya mo. At sana makumbinsi mo si Tita Jasmine. And you're also invited, Roshan. Hindi pa naoorasan ang pag-alis ni Miguel nang dumating naman si Rika. Agad dumapo ang tingin niya sa magkasalikop na kamay ni na Elias at Roshan. Ikaw pala, Rika. Siya nga pala si Roshan, girlfriend ko. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Rika, pero pinipilit pa rin itong umiti. Napadaan na ako para mangamusta. Mukhang maayos ka naman kaya mauna na ako. Nito at agad na tumalikod paalis. Hindi mo man lang siya pinagsalita kung anong pakay niya. Kitang-kita ko yung pagdaan ng sakit sa mga mata niya eh. Anong gusto mo? Yung masaktan ko ang damdamin ng ibang babae para protektahan ang damdamin mo? O yung ikaw yung masasaktan ko para lang mapagbigyan ng ibang babae? Kala mo naman kung di ka nakapagharutan sa kanya. Ani Roshan bago irapan si Elias. Galak na natawa si Elias bago hapitin ang dalaga. Sinulit ng dalawa ang bawat araw na nawalay sila sa isa't isa. Tuwing dapit hapon, sabay silang nangangabayo sa buong hasyenda. Bumabalik-balik din sila sa burol, kung saan sila madalas magkita ng tago noon. Maging ang lawa na siyang saksi ng unang pag-iisa nila, binalik-balikan din nila. Subalit hindi gaya noon. Ang meron sila ngayon hindi na mapusok. Hindi na dulot ng bugso ng damdamin. Hindi gaya noon. Ang meron sila ngayon kalmado at kontrolado na. Ngayon gets ko na kung paano napunta sa iyong hasyenda at rancho namin. Pero bakit mo hiniling sa lolo mo na sanglaan ng hasyenda pagkatapos ng ginawa ng pamilya ko sa iyo noon? Wala sa sariling. Tanong ni Roshan habang sabay sila nagpapakain ng kabayo sa barn house. Dahil sa'yo. Dahil alam ko importante sa iyong hasyenda at rancho. Hindi ba tito mo gustong palakihin ng mga anak mo? Pangarap mo dito bumuo ng pamilya? Hindi mo matutupad yun kapag sa iba nakasanla ang hasyenda. Isa pa, hindi ko rin kayang pakawalan ng hasyenda at rancho. Lalo na't marami tayong alaala dito. Nawala ka na nga't iniwan ako. Pati ba naman yung lugar kung saan tayo nagsimula mawawala din. Kahit nakiusap ako kay lolo na isangla sa kanya yung lupa. Kahit man lang sa hasyenda at rancho, madama ko pa rin kasama kita. Napahagat sa ibabang labi si Roshan bago takbuhin ang yakap mula sa likod si Elias. Tanda mo pa rin pala yung pangarap ko? Agad na humarap si Elias sa dalaga. Gusto ko, ako ang tutupad sa lahat ng pangarap mo, Roshan. Isang mabilis na nakaw na halik ang ginawa ni Roshan. Agad na kumaripas ng takbo si Elias para isara ang barn house. Elias, anong ginagawa mo? Teka dito? Elias, nasa barn tayo. Pilyo ang naging pagngiti ni Elias. Ngayon ka pa nahiya. Nung nasa lawa ang tapang mo. Nung minor de edad ka pa, ang pusok mo. Ngayong matanda ka na tsaka ka naglaylo. Huwag ka mag-alala, mabilis lang tayo. Napailing na lang si Roshan sa kapilyuhan ni Elias. Hindi pa rin siya makapaniwalang nasa matipunong bisig na siya muli ng binata. Hindi pa rin siya makapaniwalang sa kabila ng mahabang panahon na nagkahiwalay sila. Hindi pa rin nawala ang init ng pagmamahalan nila para sa isa't isa. Parang panaginip pa rin kay Roshan yun. Lalo na nang maramdaman niya ang pagsuot ni Elias ng malamig na bagay sa kanyang daliri. Matapos ang pag-iisa nila. Elias! Sambit niya matapos makita ang pagkinang ng singsing sa kanyang daliri. Masuyong hinaplos ni Elias sa mukha ni Roshan at tinitigan to sa mga mata. Handa akong ibalik sa iyo ang hasyenda at rancho. Pati ang mansyon. Basta pakasalan mo lang ako, Roshan. Muling tinitigan ni Roshan ang singsing sa daliri niya at agad naluha. Kahit walang kapalit. Elias, pakakasalan kita. Pakakasalan kita kasi mahal kita. Madamdamin na saad ni Roshan at ito na ang sumunggab ng halik sa binata. Naging mapusok man si Roshan noon, alam pa rin niya sa puso niyang tunay ang pagmamahal na meron siya para kay Elias. Nagsinungaling man siya sa kanyang edad, pero hindi ibig sabihin, nagsinungaling siya sa pag-ibig na meron siya para sa lalaki. Nagkamali man siya, ngunit alam ni Roshan sa kanyang sarili na natuto siya sa pagsisinungaling, panloloko at pag-iiwan ni Roshan sa kanya noon. Ganti ang planong ibalik ni Elias sa oras na muli sila magkita. Yun ang balak niya. Yun ang plano niya. Pero hindi yun ang nagawa niya dahil mas nangibabaw pa rin ang tunay niyang nararamdaman para kay Roshan Garcia.
Maraming klase ang paghihigante, pero kay Elias, mas nanaig ang ganting pagmamahal kesa sa ganting pagpapahirap. Mas pinili niyang gantihan ng pagmamahal si Roshan sa kabila ng ginawa nitong masakit sa kanya, imbis na gantihan ng sakit si Roshan upang iparanas dito ang dinanas niya. Mas pinili ni Elias na gumanti sa dalaga gamit ang pag-ibig niya na siyang pagsasaluhan nila sa habang buhay. Dahil naniniwala si Elias na ang tunay na pag-ibig hindi mapaghiganti. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Melissa Estrelles, Josie Guadalupe, Leia Esguera, Evelyn Simpron, Leonila Perea, Baltazar Conanan, Raylan Belen, Eileen Opaw, Flor Ombrea, Miss Sapphire, Edith Hamero, Merlin Baroza, Maricel Nankil, Cora Pabiliar, at Roslyn Guzon.